spreader of the truth. Isang mapagpalang araw po sa inyong mga kaibigan at mga kababayan. Kami po ay bumabati po kasama ng aking kapatid ng isang mapagpalang araw po sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At sa oras po ito, pag-usapan po natin kung ano ang tunay na pangalan na nag-iisang tunay na Diyos. Dahil nga nung nakaraan, natalakay po namin ng aking kapatid tungkol sa ano ang Diyos, saan galing ang Diyos, sino ang Diyos, at ilan ang Diyos. At naituro na po namin gamit po ang kasulatan na meron na po nag-iisang tunay na Diyos. At sa oras nga po nga ito mga kaibigan at mga kababayan, gaya po ng aming sinabi, ituturo po namin gamit po ang banal na mga kasulatan kung ano ang pangalan ng nag-iisang tunay na Diyos. Mga kaibigan at mga kababayan, tandaan po natin, ang Biblia po ay binubuo po ng dalawang tipan, luma at ang bagong tipan. At sa lumang tipan po, mga kaibigan at mga kababayan, marami pong pangalang ipinakilala ang Diyos. Ang katunayan po, ito po yung ating mga mababasa. Sa Exodus chapter 3 verse 13, sabi po dito ng Panginoon, ito po ang sinasabi ng sila po ay nag-uusap ni Moises. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako, yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At mababasa pa natin sa Exodus chapter 6 verse 2, at ang Diyos ay nagsalita kay Moises at nagsabi sa kanya, ako ang Panginoon. At ang sabi po dito sa Exodus chapter 3 verse 16, sa pagpinakilala po ng pangalan po ng Panginoon, sabi po dito sa talata, yumaon ka at tipunin mo ang mga matatanda sa Israel at sabihin sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay napakita sa akin na nagsasabi, tunay na kayo'y aking dinalaw at aking nakita ang ginagawa sa inyo sa Ehipto. Sa Exodus chapter 34 verse 14, sabi po dito, sa pampinakilala ng Panginoon, ang pangalan sa lumang tipan, sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibubuin ng Diyos. So yan po yung mga pinakilalang pangalan ng Diyos o ng Panginoon sa lumang tipan. Isa na po dyan yung ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. At isa na din po dyan yung sinasabing ako ang Panginoon. Ganon din yung sinasabing pangalan nung kausap niya si Moises na ako si ako nga, ako yaong ako nga. So yun po, mapinakilala, ganon din po yung sinasabi niya na siya ay mapanibubuing Diyos. Yun po yung mga pinakilalang pangalan ng Panginoon sa lumang tipan. Kung makikita natin mga kaibigan at mga kababayan, marami pong pangalan na ipinakilala ang Diyos sa lumang tipan. Kumbaga sa ating mga kaibigan at mga kababayan, tag-uri o katawagan. Sa atin, may mga katawagan din po tayo. Halimbawa po, ang aking kapatid ay isang doktor. Siya ba isa sa matatawag po sa kanya ay isang doktor? O itong isa po ay isang farmer, siya hindi po ay matatawag po na farmer. Pero, yung mga katawagan sa kanya, like doktor, farmer, ay hindi lamang po ito nauukol sa kanya. Dahil dito nga po sa mundong ito mga kaibigan, mga kababayan, hindi lamang po iisa ang doktor. Marami mga doktor at marami mga farmer. Kaya nga, kapag tinawag natin, halimbawa tawagan ko ito sa aking kapatid na doktor, pero hindi ko tinawag ang kanyang pangalan, kapag tumawag ako, marami dyan doktor, maraming lilingon. Amen. Pagka sinabi kong farmer, Mr. Farmer, automatic, maraming lilingon. Kaya ang dapat kailangan natin gawin, ang dapat itong gawin, ay tawagin siya sa tunay na pangalan. Dahil nga, marami pong katawagan o tagurod na hindi lamang po nauukol sa isang tao. Marami pong mga katawagan. Kaya pag tinawag ko siya na Mr. Jaman Nolasco,
o Mr. Jaman Kaiser, automatic, siya na yung tinutukoy ko. O kapag sinabi ko yung Dr. Jaman Kaiser, automatic siya yung lilingon. Pero kapag sinabi ko na, tinawag ko lang siya na, Hoy, Doktor! Mr. Doktor! Ay sigurado, nalimunan, subukan ninyo ngayon ang mangyayari. Tawagin ninyo, doktor lang, walang pangalan. Automatic yung mga doktor na kasama niya, lahat lilingon sa'yo. Amen. Pero kung titingnan natin ang kasulatan, dahil pinakilala na nga ng Diyos ang kanyang mga pangalan, ito'y nauukol lamang po sa Kanya. At sinabi po ng kasulatan na ang pangalan niya ay magiging pangalan niya magpakailan-kailan pa man. Kumbaga kapatid, ganito yan. Yung pangalan niya hindi maaaring agawin o angkinin ng sinuman. Amen. Halimbawa, tumawag ako sa Diyos. O Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Hindi ko man banggitin yung kanyang tunay na pangalan, pero banggitin ko siya sa kanyang mga pangalan ay pinakilala niya, yun ang mismo, direct ako na siyang tinatawag mismo, yung Diyos na mismo na makapangyarihan sa lahat. Amen. Halimbawa, ako mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, nananalangin po tayo sa Diyos, at ako'y ginagamit ko po yung mga pangalan nito. Yung sinabi na ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Halimbawa mo po, iba pa, sabihin ko man, O Panginoon, ikaw ang selusong Diyos. Hindi ka man po banggitin ang nag-iisang tunay na pangalan ng Diyos, pero banggitin ko siya sa kanyang mga katawagan o taguri, automatically po, siya na po yung pinatutungkulan ko. Manlilikha na mismo o yung creator o yung makapangyarihan sa lahat. Pero sa tao, kailangan mo pa pong tawagin ang kanyang tunay na pangalan. Upang sa ganun, siya mismo ang tinutukoy mo, hindi po yung ibang tao. Pero kapag ginamit mo natin ang pangalan ng Panginoon, sa kanya lamang po ito nauukol, hindi po maaaring angkinin ng sinumang tao. Kaya po makikita po natin may mga katawagan. Now, may tatanong natin, kapatid, ano ba talaga ang pangalan ng nag-iisang tunay na Diyos? So, ganito yung evangelist, kung ang mga tao, pag tinatanong natin, madami silang sinasabi, o iba-iba ang sinasabi, patungkol sa pangalan ng Diyos. Ang sabi nila, minsan, pag tinanong mo, anong pangalan ng Diyos? Minsan, sasabihin nila evangelist, Ama. Mm-hmm. Pero, kung isipin natin mabuti, at hindi naman talaga pangalan ng Ama, di ba? Kasi pag sinabing Ama, may pangalan ng Ama. Mm. Di ba may pangalan ng Ama mo? Meron. Ako, ang tatay ko, may pangalan din. Pangalan din. Tsaka, ang Diablo, tinutukoy din niya ng Ama, binabanggit din niya ng Ama sa Biblia, Ama ng kasinungalingan. So, yun. Meron din naman ng iba na sasabi, Panginoon. At meron din naman na sasabi, El Shaddai. At meron din naman na sasabi na Jesus Christ ang pangalan ng Panginoon. Pero kung babasahin natin ang Biblia, dito tayo babase tayo sa Biblia, sa Zacarias chapter 14 verse 9, hinula na siya na ang Panginoon ay magiging isa. Ganito po ang ating mababasa. Ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa, at sa araw na yon, magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. So yun ang sabi, magiging isa lang ang pangalan ng Panginoon, at ang Panginoon ay magiging isa at maghahari sa buong lupa. So yan, hula yan sa lumang tipan patungkol po sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon, na dito po yan magaganap sa bagong tipan. Hindi naman po kasi ang paatras, Evangelist Alan, kumbaga hindi naman pwedeng lumang tipan sa Zacarias na sa pinakadulo, tapos mabalik. Hindi naman ganyan ang Biblia, kundi sunod na dyan sa lumang tipan, ang bagong tipan na, pupunta sa bagong tipan. Dito na sa pangyayari sa mga apostol. Now, kung makikita natin mga kaibigan at mga kababayan, na ang Biblia po ay may pinakilala siya mga pangalan. Now, ang tanong, ano ba talaga ang pangalan ng nag-iisang tunay na Diyos? Ang pangalan ng tunay na Diyos, kung babasa talaga tayo sa Biblia, o babasahin natin ang Biblia, unawain, Jesus Christ ang pangalan ng Panginoon. Bakit Jesu Kristo ang pangalan ng nag-iisang tunay na Diyos? Kasi nga may mga tao, bakit magbitas ng pilay? Ang Panginoon ay propeta lang. Tapos ang Panginoon ay tao lang. At ang Panginoon, hindi siya yung makapangyarihan. Siya lang yung pangalawa sa makapangyarihan.
Kasi nga may nag-iisang tunay na Diyos, may pinakamakapangyarihan, makapangyarihan lang siya. Ano ba? Bakit mo nasabi? Ano yung pruweba mo? Ano yung patunay mo? Maaari mo bang sabihin sa amin, ilatag sa amin ang katunayan, ang katibayan, na ang pangalan na nag-iisang tunay na Diyos ay ang Panginoong Hesukristo o Hesukristo? Amen. So, ito yan, Evangelist Alan. Ang katunayan talaga mismo ay mababasa natin sa Biblia. Ito, may mga babasahin tayo, may mga bubuksan tayong versikulo. Una na nga po ay sasabing sa 1 chapter 17 verse 5 to 6. Ang sabi dito, papatunayan natin yan sa mga nakikinig sa atin, sa mga kababayan, mga kaibigan natin na nanonood sa atin. Papatunayan natin sa kanila kung ano ba yung tunay na pangalan ng Panginoon. Ang pangalan ng Panginoon mismo ay Jesus Christ. So ito po yung sasabi sa John chapter 17 verse 5 to 6. Sabi dito, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatian aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. So yung pangalan ng anak pala, ay yun na rin yung pangalan ng Ama. Kasi yung pangalan ng Ama, ibinigay niya sa anak. Now, ano ba ang pinakilala ng pangalan ng anak? Diba? Jesucristo. Kaya yun isa sa patunay na ang pangalan mismo ng anak at ng Ama ay isa lang. Kaya si Jesus Christ mismo talaga ang Diyos. Yun talaga ang kanyang pangalan, Jesus Christ. Baka sabihin kapatid ng ilan, yan lang naman ang batayan mo. Porque sinabi dyan, iyan talaga ang pangalan ng nag-iisang tunay na Diyos. Dahil sinabi lang dyan ng Panginoon Kristo na, Ama, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa tao at ibinigay mo sa akin. Sabi mo nga, sino ba yung nagsasalita dyan? Di ba ang Panginoong Kristo? Baka sabihin ng iba, isa lang talata lang naman yan, hindi naman yan. Dyan lang, dahil na sinabi lang dyan, yun na agad ang pangalan ng nag-iisang Diyos. Mas mabuti kapatid na dagdagan natin sapagkat sabi ng kasulatan, sa 2 at 3 saksi ay napagtitibay ang usapan. So dagdagan pa natin para mapatunayan natin at masabi natin gamit ang kasulatan na ang pangalan ng nag-iisang tunay na Diyos ay Hesukristo o Jesus Christ. Amen. Tama ka dyan, Evangelist Alan. Kailangan talaga natin dagdagan, mga tagapakinig, mga kababayan, mga kaibigan. Dahil sabi nga, kung ano, hindi tayo pwede mag one-sided at hindi tayo pwedeng magbase sa isa lang. So kailangan kaya sinabi ko sa inyo kanina na may mga katunayan na Jesus Christ talaga ang pangalan ng Diyos. Kasi ito pa, mababasa pa natin ito sa Old Testament. Ang sabi sa Exodus chapter 3 verse 14, nagpakilala siya, di ba, yung binabanggit ko kanina, nang sabi ng Panginoon, ako, si ako nga. Yun yung sinabi niya sa lumang tipan. Ngayon, pagdating sa bagong tipan, ang Panginoon Jesucristo ay nagsabi din na ako, si ako nga. At sabi po dito, mababasa natin yan dyan sa John chapter 8 verse 58. Ganito po ang ating mababasa. At sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Amen. Kaya po yung Diyos sa lumang tipan nagsasabing, ako'y si ako nga, ay si Jesus Christ dito sa bagong tipan. Kasi sabi niya, ako'y si ako nga. So, yun po yung isa pa sa katunayan. Kaya nga, mga kaibigan, mga kababayan, sabi ng Panginoon, kung titingnan natin, sinabi ng Panginoon, ako'y si ako nga, sabi pa dito, malibang kayong maniwala na ako'y si ako nga, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kumbaga, ang ibig sabihin dito ng Panginoon, mga kaibigan at mga kababayan at aking kapatid, maliban na kayo'y maniwala sa akin na ako yung nag-iisang tunay na Diyos, maliban na kayo'y maniwala na ako ang lumikha ng langit at ng lupa, maliban na kayo'y maniwala na ako nga ang nag-iisang tagapagligtas, at maliban na kayo'y maniwala ako yung makapangyarihan sa lahat, ay mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan. Kumbaga sinasabi natin dito, kapatid, na malinaw na pagka sinabing ako nga, gaya nga ng aking sinabi kanina,
Yung pangalan na yan, nauukol lamang sa isang Diyos, hindi po maaaring angkinin ng sinumang tao. Kaya nga sa lumang tipan, nagsalita na siya, ako nga. At sa bagong tipan, nagpahayag uli ang Panginoong Jesucristo na bago pa ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Now, masasabi pa ng ilan, yan lang naman, yan na ba yung pruweba, pati katunayan na ang pangalan ng Diyos, ng nag-iisang tunay na Diyos ay Jesus Christ? So, dagdagan pa natin. So, dagdagan naman natin ulit, evangelisalan, para talagang ipaliwanag natin sa kanila o malinawan din yung mga nakikinig sa atin. Sa lumang tipan, ang sabi ng Panginoon, ako ang una at ang huli. Mababasa natin yan sa Isaiah chapter 44 verse 6. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos, ng Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. So yun po yung sinabi ng Diyos sa lumang tipan. Pagdating dito sa bagong tipan, ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, ako ang una at ang huli. Mababasa na naman natin yan dyan sa Revelation chapter 1 verse 17 to 18. At nang siya'y aking makita, ay nasubasok akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli, ang nabubuhay at ako'y namatay. So yun po yung sinasabi. Sa lumang tipan, sabi ng Diyos, ako ang una at ang huli. Pagdating dito sa bagong tipan, si Jesus Christ din pala yun. Kasi sabi niya, ako ang una at ang huli. Ibig sabihin nga, yung nagsalita sa lumang tipan na Diyos, ay si Jesus Christ dito sa bagong tipan. Kapatid, pagka sinabi bang una, meron pa ba siyang magiging una sa kanya? Wala na. Pagka sinabi namang huli, meron pa bang darating pagkatapos niya? Wala na. Ganito kasi evangelisalan. Ang ibig sabihin ng una, siya yung una, walang nauna sa kanyang Diyos. At sinabi niyang siya ang huli, ibig sabihin hindi na magkakaroon pa ng ibang Diyos o susunod sa kanya magpakailanman. Kasi siya, kumbaga, Alpha and Omega siya. Una at ang huli. Yun ang mga kapatid, sinasabi dito ng Panginoon, sabi pa nga ng Panginoon, ng katunayan, sabi pa niya, wala siyang nakikilalang iba. At sinabi pa natin, kung binasa kanina, na walang ibang Diyos liban sa akin. So, kumbaga pinatutungkalan dito ng Panginoon, na kapag sinabi niya, ako ang una at ako ang huli, wala nang magigibang Diyos, wala nang darating ibang Diyos liban sa Kanya. Amen. At malinaw naman mga kaibigan, mga kababayan, ang sinabi po sa aklat ng Deuteronomio 32:39 na wala siyang kasama. Amen. Ako ang nag-iisa. Ako ang nagladlad na mag-isa. So wala po, pagka sinabi niya na ako ang una at ang huli, siya talaga po yun. Kaya po mababasa naman natin, sinabi mo kanina, na sinabi ng Panginoon Jesucristo, ako ang una at ang huli. Kaya nga ito yung patunay natin na ang Diyos ng lumang tipan at ang Diyos ng bagong tipan ay isa lang. Now, dagdagan pa natin, kapatid. Sabi nga, kanina sinabi lang ng kasulatan, sa 2 hanggang 3 saksi ay mapagtitibay ang usapan. Dagdagan natin 4 hanggang 6 o hanggang 7 pa para mapatibay ang ating paniniwala gamit ang kasulatan na ang pangalan na nag-iisang tunay na Diyos ay Jesus Christ. Now, kung makikita natin, ito, babasahin ko, kapatid. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 9, ganito ang ating mababasa, mga kaibigan at mga kababayan. Ang senaryo kasi dito, kapatid, si Felipe nagtatanong, sabi dito, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Baka ibig sabihin ni Apostol Felipe, Panginoon, okay na sa amin na makita namin ng Panginoon at kapag nakita na kami, ay okay na kami. Relax na. Pero sabi ng Panginoon, Felipe, matagal mo na akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako nakikilala. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama?
At yes, sabi dito, hindi ka ba nananampalataya na ang Ama ay nasa akin? Ang Ama na tumataan sa akin, siya ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Amen. Kung makikita natin dito mga kapatid, kung ako ang Diyos, kung ako ang Panginoon, haloy-haloy mo na akong kaiba, hindi mo pa ako gustado. Nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Ang Ama na tumataan sa akin, siya ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Ikaw naman talaga, Pilipio. Kumbaga, ito na lang pruweba. Kung mga pruweba na lang, kapatid. Pilipi naman. Bumuhay ako ng patay. Magagawa ba yun ng tao? Ikaw na lang, kapatid. Magagawa ba ng tao na bumuhay ng patay? Ay, hindi kaya. Diyos na makakagawa niya. Meron bang tao na kayang makapagpatigil ng mga bagyo? Hindi ang kaya ng tao. Talaga Kita mo yan? Ito pa, kung tao lang ang Panginoong Jesucristo, meron bang tao na nakakataho o nakakalam ng iniisip ng tao at nilalaman ang puso ng tao? Wala. Kahit siguro yung mga nakikinig sa atin, Ay, baka pwede natin i-try. O, sa inyo po na nanonood, baka kaya po ninyo na mabasa ang isip ng tao. Try po ninyo, basahin po ninyo kung anong inisip po nito ng aking kapatid. At sabihin po ninyo sa pamamagitan po ng comment, sa comment section. So, makikita natin, at ito pa yung patunay, meron pang tao na makapagpapatawad ng kasalanan? Wala. Kumbaga, sabi pa nga ng mga Pariseo, sino ang taong to? Diyos lang magagagawa nun. Oo. Ang Diyos lang makakagawa. Alam po ng mga Pariseo, ng mga Hudyo, na walang sino man ang makapagpapatawad ng kasalanan, ang Diyos lang. Kaya nga, hindi ba sila nagtataka niyan? Na ang Panginoon ay nagpatawad. Tandaan natin mga kaibigan at mga kababayan, ang Panginoong Jesucristo mismo nagsabi, huwag kayong mamumusong sa Diyos. Sapagkat ang mamusong sa Diyos, wala nang kapatawaran. Alam yan ng Panginoong Jesucristo. Now, may papakita lamang po natin dito na ang Panginoon ay siya nag-iisang tunay na Diyos. Kaya po sinabi ng Panginoon kay Filipe, Filipe, hindi ka naniniwala, matagal mo na akong kasama, hindi mo pa ako nakikilala. Ginawa ko na yung mga bagay na ang Diyos lang makakagawa, pero hindi mo pa rin mapaniwalaan. Kaya makikita natin mga kaibigan at mga kababayan dito, na ang Diyos ay nagpapakita o ang Panginoon si Kristo ay gumagawa po ng mga bagay na hindi po magagawa na nag-isang kumbaga dito mga kaibigan at mga kababayan, dito na po papasok yung aming paniniwala na ang Panginoong Jesucristo po ay may dalawang kalikasan. Ano nga yung kapatid? Amen. So yan po mga tagapakinig, mga kababayan, mga kaibigan, ito na po kasi nangyari. Ang Panginoong Jesucristo po ay may dalawang kalagayan. Sa lumang tipan, balik tayo dun sa mga katanungan natin evangelismo nakaraan, ano ang Diyos? Di baga po ang Diyos ay Espiritu. Amen. Sinabing Espiritu, walang laman, walang buto. Sabihin pa natin walang dugo, hindi kagaya natin ng tao. At ang Espiritu ay hindi din nakikita. So yun ang Diyos. At sino ang Diyos? O ano yung mga gawa ng Diyos? Di baga ang Diyos, yun siya yung makapangyarihan sa lahat. Siya yung tagapaglikha. Siya yung ama ng lahat ng mga bagay. At siya rin yung nagpapatawad ng kasalanan. Gaya ng mga nabanggit mo kanina, nagpipigil ng hangin, nagbubuhay ng patay, gumagawa ng mga himala. So yun yung Diyos. At ang Diyos pa, kung saan ang galing, di ba nanggaling siya sa walang pasimula? Ibig sabihin, walang naglikha sa Kanya, walang nauna sa Kanya, kundi siya yung pinakauna o sentro o panganay ng lahat ng mga bagay at walang hanggan. Ang Kanya, kumbaga, magwawakas ng lahat ng mga bagay, pero ang Diyos, mananatili na siya. So yung pong Diyos sa lumang tipan na ganoon po yung mga katanungan, doon po pasok yung kung ano ang Diyos, o sino ang Diyos, yun yung mga sagot sa mga tanong na yun. Pagdating dito sa bagong tipan, nagkaroon na ng katawang-tao ang Diyos, nagkaroon na nagkatawang tao. Yun na yung tinatawag na kanyang human nature. Kaya nga ang Panginoon, nagkaroon siya ng dalawang nature, yung divine nature at yung human nature. Pag sinabing divine nature, yan ang ngayon ang mga nabanggit mo evangelist kanina, nagbubuhay siya ng patay.
Di ba hindi magagawa ng Hindi. tao? Gumagawa ng mga himala, nagpapatawad ng kasalanan, hindi magagawa ng tao. At yung human nature naman, di ba nagutom siya, nauhaw, tinukso din siya, tapos pinako siya sa krus, namatay siya. So yun yung kalagayan niya bilang tao. Kumbaga, si Jesus Christ, tao siya, pero hindi tayo tutuloy sinasabing tao siya. Pero, hindi natin pwede sabihin na tao lang siya. Amen. Kundi tao siya, Diyos din siya. So, doon na pumapasok yung dalawang nature ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tayo po ang mga kaibigan natin o mga kakilala natin, at sa inyong mga kaibigan at mga kababayan, kung kayo po ay naniniwalang meron lamang nag-iisang tunay na Diyos, dapat po natin paniwalaan kung ano ang sinasabi ng banal na mga kasulatan. Now, sinabi po kanina ng aking kapatid na ang Diyos ay nahayag sa laman o nagkatawang tao. Ano ba yung patunay namin? Na ang Panginoong Diyos o ang Diyos ay hindi nakikita, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng lumang tipan ay nahayag sa laman. Ganito po ang ating mababasa. Sabi po dito sa aklat ng unang Timoteo 3:16, ganito po, at walang pagtatalo, dakila ang hiwagan ng kabanalan, ang Diyos ay nahayag sa laman. So, ito po yung sinasabi ng aking kapatid kanina, na ang Diyos ng lumang tipan ay nahayag po sa laman o nagkatawang tao. Yun na po yun. Kaya nga po kami po naniniwala dito na ang Panginoon si Kristo po ay hindi lamang po tunay na tao, kundi siya po ay tunay din na Diyos. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ay na kay Kristo. Kaya nga mga kaibigan at mga kababayan, kami po ay naniniwala na ang Panginoon si Kristo ang siyang nag-iisang tunay na Diyos dahil nga po sa mga patunay na inilatag mo kanina na ating binasa sa banal na mga kasulatan, hindi lamang isang talata, kundi maraming mga talata. Pero sinabi na ng Panginoon, sabi ng kasulatan, sa 2 hanggang 3 saksi ay napagtitibay ang usapan. Now, naglatag po kami ng mga talata, pinaliwanag po niya kanina, na ang pangalan po na nag-iisang tunay na Diyos ay Jesus Christ. Dahil po sa mga talatang inilatag namin sa inyo. Kaya mga tagapakinig, mga kababayan, mga kaibigan, huwag din kayong maniwala doon sa sinasabing dalawang Diyos. O iba pa, o tatlo. Iba pa si Jesus Christ, iba pa yung Ama. Kasi malinaw naman ang sinasabi, kagaya ng binanggit na versikulo kanina, sa Zacarias chapter 14 verse 9, pangalan isa. Isang pangalan lang, at ang Panginoon mismo isa. Bagay ang kasulatan mismo nagsasabi sa lumang tipan, sa bagong tipan, meron lang isang Diyos. Sa Deuteronomy, sa bagong tipan, sinabi ng Panginoon Kristo, pakinggan mo Israel, ang Panginoon mong Diyos ay isa. Hindi po natin yung pwedeng baliin o kontrahin na meron ng isang Diyos na sinasabi ng kasulatan. Kasi pag sinabi natin may iba pa si Jesus Christ, iba pa ang Ama, di dalawa na. Oo. Kapag sinabi natin na tatlo ang Diyos, o di tatlo na. Mm-hmm. So, lumalabag na tayo dun sa sinasabing meron ng isang Diyos. Sa kapatid, babanggay niyo yung sinabi ng Panginoon na walang ibang Diyos liban sa Kanya. Ang sabi pa nga ng Panginoon sa lumang tipan, wala siya nakikilalang iba. Kaya nga kung paniniwalaan natin yung turo ng iba na ang Diyos ay tatlo, ang Diyos ay dalawa, ito pa lang kukontrahin na. At ito pa, sinabi ng Panginoon sa lumang tipan na ako ang nag-iisang tagapagligtas. Now, sa bagong tipan, nagpakilala ng Panginoon na siya tagapagligtas. At sinabi ng mga apostol, na sabi dito sa aklat ng Titos 2:13, sabi dito, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kung makatanda natin, hindi lamang sinabi dyan Diyos, dakilang Diyos at tagapagligtas. At gaya po na sinasabi ng kasulatan, sabi mismo ng Diyos, na walang ibang Diyos at tagapagligtas liban sa atin. Amen. Kaya nga mga kaibigan at mga kababayan, itinuturo po ng kasulatan, ang lahat ng mga bagay. Tandaan natin, sinabi ng Panginoon o sinabi ng kasulatan sa aklat ng Gawa 4:12 na walang ibang pangalan sa silo ng langit na sukat nating ikaligtas. Amen. Kaya po sa inyo mga kaibigan at mga kababayan, naway naging pagpapala ito sa inyo. Itong pagtatalakay po natin sa
kung ano ang tunay na pangalan ng Diyos at ipinahayag na po namin sa inyo na ang pangalan na nag-iisang tunay na Diyos ay Jesus Christ dahil sa mga talatang binabanggit po ng kasulatan. At sa mga susunod pang mga araw, talakayin po natin, kapatid, yung mga bagay na sinasabi ng kasulatan. At kung kayo po ay interesado, subaybayan po ninyo ang aming mga pagtuturo at manatili lang po tayo sa pakikinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. Amen. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, magandang araw po.